Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po kayo dito sa dambana ni Santo Padre Pio. Mga kapatid, sa aking pagninilay sa mga pagbasa ngayon, lalo na sa Ebanghelyong ating narinig, ang ipinamagat ko po sa aking humilya ay mabuhay araw-araw ayon sa kalooban ng Diyos. Mabuhay araw-araw sa kabutihan. Mga kapatid, magtatanong po ako at pakitaas po ng inyong kamay. Sino po sa inyo dito ang gustong makapunta sa langit? Pakitaas po ng kamay. Perfect ang attendance. Kayo ga? Ayan. Isa pa hong tanong. Sino naman ho sa inyo ang gusto nang makapunta sa langit pagkasimba dito at pag-uwi ng bahay dahil nakasimba na? Wala. Bargain pa. O sige. Sino naman ho sa inyo ang gustong makapunta sa langit na diretso na pagtulog mamayang gabi? Wala pa rin. No? Hindi rin ako nagtaas. Mga kapatid, ngayong palapit na ang katapusan ng taon ng simbahan, ang tinatawag nating liturgical calendar, sa susunod na linggo po ay ang katapusan ng liturhiya ng taon at ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. At pagkatapos noon, sa susunod na linggo, ay simula na ang panahon ng Adbyento, ang paghahanda sa pagdating, pagsilang ng Panginoon. At siyempre, susunod na doon ang ating pinakahihintay na Misa de Gallo o Simbang Gabi. Inaanyayahan tayong pagnilayan ang isang mahalagang pangyayaring tiyak na magaganap, ngunit Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan ang katapusan ng mundo. Marahil, sumasagi din sa ating isip ang pahiwatig ng katapusan o ang pagbabadya tungkol sa katapusan, lalo na at sinasabayan pa ito ng mga trahedya tulad ng bagyo at lindol na narinig din natin sa Ebanghelyo. Katatapos pa lamang ng bagyong Tino at Uwan na tunay namang nagdulot sa mga kapatid natin ng labis na pinsala. Kaya nga, may panawagan sa atin ngayon na kung saan kahit papaano ay makapag-extend tayo na ating kaunting tulong sa kanila. Sapagkat ngayon din pong linggo ay pinagdiriwang natin ang World Day of the Poor. Nandyan pa din ang labis na korupsyon na tunay ding hindi masukat at mas matindi pa sa natural na kalamidad. Layunin ng paanyayang pagnilayan ng gayong pangyayari, hindi para tayo takutin, kundi para akayin tayo sa pagpili ng tamang desisyon. Para tayo ay akayin sa pagpili sa tamang landas. Ano pa't mamuhay tayo sa paraang makakaharap natin ang gayong sandali ng buong pananalig at pag-aasa ng ating magiging hukom ay ang Panginoong pinagsisikapan nating paglingkurang mahusay ngayon. Kaya nga, sa mga pagbasang narinig natin
Ayon po sa aking profesor na si Roger Schroeder, sabi niya, the prophet's vision of God's judgment as a great cleansing fire, while perhaps disturbing, is an effort to express God's passionate desire to right what has gone wrong in the world He has created, para ituwid ang baluktot na nangyayari sa mundo na Kanyang nilikha. At sabi nga, in response to questions about the last days, Jesus in today's gospel passage talk about wars, earthquakes, famines, and plagues, and Jesus adds that before all this chaos, there will be suffering and challenges, even from our family. However, the last word is one of assurance, na gaya ng narinig natin sa unang pagbasa, the Sun of Justice with its healing rays. At sa Ebanghelyo naman, sinabi ng Panginoon, ni isang hibla ng buhok ay hindi magagalaw sa pagmamahal ko sa inyo. Hayaan po ninyong ikwento ko ang kwentong may kwenta. No? Noon pong 1995, wala pa po akong 2 taong pari, ay naisama po ako sa magpipilgrimage sa Holy Land. At noon pong pagbaba ng eroplano, at noon po'y wala pang tube, hagdan, ang ginawa ko pong unang-una pagtungtong sa tarmac ay humalik ako at nasabi ko sa sarili kong, Diyos ko, pwede mo na akong kunin. At lalo na, noong nakapasyal kami doon sa bundok ng Tabor, kung saan doon po nangyari ang Transfiguration. At doon makikita ninyo ang buong Israel, ang Jerusalem. Sabi ko uli, Diyos ko, pwede mo na akong kunin. Pero nung sakay na po kami sa eroplano pa uwi, nasabi ko rin, Diyos ko, nakabigla yata ako. At kung tinutuon ng Diyos, ay baka hindi na ako magmimisa sa inyong harapan ngayon. Pero mga kapatid, mahalaga na meron tayong katanungan na ating panagninilayang sagutin. Dumating na ba sa atin ang pagkakataon na masabi natin sa ating sarili, Diyos ko, pwede mo na akong kunin? Dumating na po ba iyon? Diyos ko, pwede mo na akong kunin? At maganda makita natin ang mga halimbawa, lalo na ng mga santo. Halos lahat ng mga santo naging maikliman o mahaba ang kanilang buhay, ay iisa ang pattern ng kanilang nalalabing buhay dito sa lupang ibabaw. At ano iyon? Hindi na nila nakikita pang mahalaga ang buhay dito sa lupang ibabaw, at ang kanilang dalangin ay makasalamuhan na ang Diyos. Lahat po yan ng mga santo. Ganyan ang pattern. Kahit nga po ang mga martir, ang ganda po ng prepasyo natin sa mga martir. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Hindi man lamang nadama ng mga martir ang sakit ng parusa
sa kanila. At kahit nga po si San Pablo, pagkatapos ng kanyang pag-aalay ng buong buhay sa pagpapahayag ng mabuting balita at sa pagkukwento ng kwento ni Jesus, ay ito ang kanyang sinabi. Ang ganda po nito. Nakipaglaban ako ng mabuti, natapos ko na ang aking takbuhin, nanatili ako sa pananampalataya. Ngayon ay nakalaan na sa akin ang koronang inilaan sa mga matuwid, na sa araw na iyon ay igagawad sa akin ng Panginoon ang makatarungang hukom. Ngunit ito'y hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang muling pagdating. Ang ganda po nito galing kay second letter of Timothy 4:7-8. I have finished the race. I have kept the faith. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayon ay kamtin natin ang real citizenship. Ang langit, ang ating tunay na tahanan. Our real home is heaven. It is good that our aim is to be home with God. And it is always good to be home. The citizenship that we long for is the citizenship in heaven. Kahit nga po si San Ignacio ng Antioch, nung siya ay papatayin na, huhusgahan na, siya po isang martir, sumusulat pa siya sa mga Kristiyanong komunidad at sinasabing, papunta na ako sa langit. Sa pagdiriwang ng Eucharistia ngayon, ipanalangin natin ang biyayang tayo'y mamuhay na laging nasa harap ng Panginoon. Mabuti nawa tayong matagpuan sa anumang oras na nais niyang tayo ay subukin. Panghuli, tingnan ninyo si Santo Padre Pio. Alam niya kung kailan siya mamamatay, ilang araw bago siya mamamatay, pero ito ay malaking tuwa sa kanya dahil haharap na siya sa Diyos na lumikha sa kanya. Siya pa nga ang nagpahanda ng kanyang libingan. Ito sana ang gusto nating abutin at marating. Ihanda ang ating sarili sa langit na tahanan, our real citizenship. Kaya mga kapatid, balikan natin ang titulo ng aking homilya. Mabuhay araw-araw ayon sa kalooban ng Diyos, mabuhay araw-araw sa kabutihan. Amen. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos.